Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Maririnig sa mga balita sa kasalukuyan na ang bansang Amerika ay magbibigay ng malaking suporta pagdating sa pagdepensa ng ating bansa laban sa China kung mangyari na ang kinatatakutan ng lahat. Subalit bukod sa Amerika, nariyan din ang bansang Japan na nasa panig din natin at handang tulungan tayo kahit anong pangangailangan pa natin. Bukod sa India, Russia, Germany, isa pa sa pinakamalakas na bansa ngayon ang nasa panig din ng Pilipinas ay ang bansang Japan. Ito ay dahil na din sa hindi pagkakasundo ng mga Hapon at Inchik kaugnay din sa pag-aangkin ng China ng ilang bahagi ng teritoryo ng Japan. Ang Senkaku Island ay parte ng Japan na kontrolado nito noon pang taong 1895. Ang islang ito ay pag-aari ng mga pribadong Hapones. Sa loob ng 100 taon, nagsimula itong angkinin ng China noong pang 1970s. Mas lalong tumaas ang tensyon noong taong 2012 nang bilhin ng gobyerno ng Japan ang 3 sa pinagagawang mga isla mula sa pribadong nagmamay-ari ng mga ito. Ang islang ito ay maaaring malaki ang maging tulong sa ekonomiya ng bansa. Mayaman kasi ito sa mga yamang dagat at malaki ang potensyal ng pagkakaroon ng langis at natural gas reservoir. Parehong pasok sa EEZ o Exclusive Economic Zone ng 200 nautical miles ng Japan at China. Subalit nag-overlap ang sukat na ito dahil ang dagat na naghihiwalay sa pagitan ng China at Japan ay 360 nautical miles lamang. Noong Abril 2014, isiniwalat ni Barack Obama na ang naturang pinagagawang teritoryo ay nasa ilalim ng US-Japan Security Treaty. Matatandaan kasi na nasakop noon ng Amerika ang ilang bahagi ng Japan, kabilang na nga dito ang Senkaku Island. Subalit ayaw makialam ng Amerika sa hidwaan ng dalawang bansa dahil baka pati sila ay madamay. Sa kasalukuyan ay wala pa ding formal na kasunduan kung kanino ba talaga ang bahaging iyon ng karagatan, pero ang parehong kampo ay kapwa naghahanda sa posibleng mangyari sa hidwaan. Mas matatag ang ugnayan ngayon ng Pilipinas at ng Japan. Ito ang binigyang diin ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa kanyang talumpati sa isang special joint session ng 19th Congress noong Sabado lamang, 4 ng Nobyembre. Si Prime Minister Kishida ang kauna-unahang Japanese premier na nagbigay ng policy speech sa special joint session ng Kamara at Senado ng Pilipinas. Ayon sa kanya, naabot na ng relasyon ng Japan at Pilipinas ang yugto na kung saan naging mas matibay pa ito kaysa noon. Nasa 67 taon na mula nang maitatag ang bilateral relations ng Pilipinas at ng Japan. Hanggang March 2024 naman, nasa 600 billion yen o 223.9 billion pesos ang halaga ng public-private assistance ng Tokyo para sa Maynila. Ang Japan ang pinakamalaking donor ng Pilipinas at isa rin sa largest investor sa bansa. Isinusulong ni Prime Minister Kishida ang isang free and open Indo-Pacific, kaakibat nito ang pagtatanggol sa kalayaan at rule of law. Nais nilang pangunahan ang pagkakaisa ng bawat bansa sa halip na nagsasarili ang mga ito at ang ilan ay nauuwi pa sa komprontasyon at awayan. Bahagi nito ang pagtulong ng Japan na mapataas ang kapasidad ng Pilipinas sa pagbabantay ng seguridad nito, gaya na lamang ng pagkakalob ng Japan ng 12 barko para sa Philippine Coast Guard, bukod pa ito sa Coastal Surveillance Radar na ibinigay ng bansang Japan sa Philippine Navy. Kauna-unahang bansa ang Pilipinas na makikinabang sa katatatag pa lamang na official security assistance ng Japan. Magsisimula na rin ang negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa kaugnay ng Japan-Philippines Reciprocal Access Agreement na isang defense agreement. Sa gitna ng pangaagaw ng China ng mga teritoryo natin sa West Philippine Sea, iginiit ni Prime Minister Kishida na mahalaga ang pagkakaroon ng kooperasyon at koordinasyon sa pagitan ng dalawang magkaalyadong bansa, partikular na ang Japan, Estados Unidos at ang Pilipinas. Ito ay upang mapanatili aniya at mapatatag ang isang free at open international order, bagay na pinalakpakan ng mga Pilipinong mambabatas. Kailangan umano na protektahan natin ang ating pag-aari sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tamang international law at hindi puwersahang pakikipag-away sa ibang mga bansa.
Ang pagbibigay nila ng barko sa Philippine Coast Guard ay upang mapalakas ang kapasidad ng pagbabantay nito sa mga teritoryo ng Pilipinas. Malaking tulong ang mga barkong ibibigay ng Japan upang magampanan ang mandato nito. Magagamit ang mga ito hindi na lamang sa maritime security sa West Philippine Sea, kundi maging sa pagbabantay sa southern border ng Pilipinas at iba pang humanitarian response activity. Sa mensahe ni Kishida sa Kongreso, tinawag ng Prime Minister na irreplaceable partner ng Japan ang Pilipinas at ikinararangal niya na mabigyan ng oportunidad bilang kauna-unahang Japan Prime Minister na makapaghatid ng mensahe sa Kongreso. Sinabi nito na bagamat hindi palaging smooth sailing ang naging relasyon noon ng Japan at Pilipinas, ngayon aniya ay nakamit na ng dalawang bansa ang golden age ng kanilang pagkakaibigan at magandang ugnayan. Aniya, ang taon kasing ito ay paggunita rin sa ika-50 anibersaryo ng pagkakaibigan at kooperasyon sa pagitan ng Japan at ASEAN at sa Disyembre naman ay ang host ang Japan sa isang commemorative summit meeting na gaganapin sa Tokyo. Binigyang din ni Kishida ang kahalagahan ng human dignity para sa pagkakaroon ng kapayapaan at katatagan sa buong mundo. Binanggit din ng Japan Prime Minister ang kaniyang mga plano tulad ng pagsusulong sa Free and Open Indo-Pacific Plan na siyang mag-uugnay sa kapayapaan at kasaganahan ng mga bansa sa Indo-Pacific, pagtugon at pagtutulungan sa mga hinaharap na hamon ng mga bansa sa rehiyon, pagpapalakas ng ugnayan at relasyon ng mga bansa sa ASEAN. Tinalakay rin ni Kishida ang tungkol sa defense cooperation, economy at investment cooperation tungkol sa mga pandaigdigang issue at lalo pang pagpapaigting sa Japan-Philippine-US cooperation. Panghuli ay tiniyak ni Kishida ang patuloy na pagpapalakas ng magandang relasyon at pagkakaibigan ng Japan at Pilipinas. Sa pagtatapos ng makasaysayang event na ito ay kapwa nagpasalamat at tiniyak din ng mga leader ng Senado at Kamara ang patuloy na magandang ugnayan ng dalawang bansa. Ito na ang ika-5 beses na may isang foreign leader ang binigyang pagkakataon na makapagbigay ng mensahe sa Kongreso. Bagamat hindi naging maganda ang naging papel ng Japan sa ating bansa noong unang panahon, pinatutunayan nila na iba pa din ang ugnayang pangkapayapaan sa ibang mga bansa sa panahon ngayon. 3 taon na sinakop ng mga Hapones ang bansang Pilipinas. Ito ay nagsimula noong 1941, ilang oras mula sa atake sa Pearl Harbor. Inabot ng 3 taon ang pananakop ng mga Hapones hanggang sa sila'y sumuko. Maraming mga gerilya ang sumubok lumaban sa kanila. Isa sa mga may malaking tulong dito ay si MacArthur. Sa 3 taon na sinakop ng Hapones ang bansa, maraming Pilipino ang namatay kasama na ang mga sundalong Amerikano. Ito ay nagtagal hanggang 1945. Sa kanilang pananakop sa ating bansa, ang isa sa hindi malilimutan noong panahong iyon ay ang pangyuyurak sa dangal ng ating mga kababaihan, ginawang parausan ng mga Hapon ng walang kalaban-laban. Sila ang tinatawag noon ng mga comfort women na sapilitang nagbibigay ng panandaliang aliw sa mga sundalong Hapon. Sila ang mga alaala ng hinagpis at pang-aapi ng ikalawang digmaang pangdaigdig. Dinudukot ang mga kababaihan sa iba't ibang lungsod at bayan sa Pilipinas, tsaka dinadala sa mga garrison na nagsisilbing mga comfort station. Sa mga garrison na ito, inalipin, binugbog at ginahasa ng mga sundalong Hapon ang mga nabihag nila na mga Pilipina. Sa ilang mga paglalahad, maaaring makaranas ang karaniwang comfort woman ng mahigit 30 pagkakataon ng karahasan at panggagahasa. Bukod dito, sa kanila din natin naranasan ang Marcha ng Kamatayan o Death March na kung saan marami din ang kanilang pinahirapan at pinaslang. Ito ay ang sapilitang pagpapalakad sa mahigit kumulang 60 hanggang 70,000 mga Pilipinong bilanggo ng digmaan o prisoners of war o POW at nasa halos 11,000 sundalong Amerikano na nadakip ng mga Hapon sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig sa kainitan ng panahon ng tag-araw. Nagsimula ang pagmarcha noong 9 ng Abril 1942. Ang pagmarchang ito ay nagumpisa sa Mariveles, Bataan patungong San Fernando sa probinsya ng Pampanga na umabot ng 88 kilometro ang layo hanggang Capas, Tarlac at saka muling naglakad ng layong 13 kilometro hanggang matunton ang himpilang O'Donnell. Tumagal ang pagmamarchang ito ng 6 na araw o halos 1 linggo. Noong 11 ng Marso 1942, sa utos ni Pangulong Theodore Roosevelt Jr. ng bansang Estados Unidos, nilisan ni General Douglas MacArthur kasamang ilang tropang Amerikano ang korehidor patungong Australia. Sa pag-alis ng general, itinalaga si Jonathan Mayhew Wainwright IV bilang kahalili nito sa korehidor.
at si General Edward P. King naman ang siyang naatasang mamuno sa pakikipagdigmaan sa Bataan. Gayunpaman, kinalimutan na ito ng lahat at masasabi na lang natin na past is past dahil wala din namang mangyayari kung patuloy nating babalikan ang masakit na yugto ng nakaraan. Ang mahalaga ay yung ngayon at kung gaano katibay ang ating relasyon sa bansang Hapon. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!